Tatlong negosyante mula Batangas na magde-deliver lang sana ng kambing sa Maguindanao, natagpo ang nakalibing na sa isang rubber tree plantation. Ano ba ang motibo sa karumal-dumal na krimeng ito? Ang uri ng kambing na ito in demand sa maraming breeder dito sa Pilipinas. Mayroon pong bayar sa Davao, Bicol, saka dyan sa parting norte. Mas mahaba ang kanilang mga tenga at sungay. Mas makintab din ang kanilang mga balahibo. Ang tawag sa mga kambing na ito, boer. Imported, kaya ginintuan ang presyo. Ang pag-aalaga sa mga kambing na boer, malaking industriya rito sa Calatagan, sa Batangas. Ito na yung naging palahian ng aming mga farmers. Kaya dumami na yung lahi ng boer dito sa Calatagan. Pero hindi nila lubos akalain na dahil sa mga kambing na ito, maliligo sa sarili nilang dugo ang tatlo nilang tao. Ang mga nag-deliver daw kasi ng mga boer na nagkakahalaga di umano ng 1 milyong pisos walang habas na pinaslang at ibinaon pa sa isang taniman sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Ito po yung inyong dapol ha. Paanong ang kabuhayan ng mga magkakambing mula pa sa Calatagan sa Batangas siyang naghatid sa kanila sa kamatayan? Ang mga biktima, mga kinuha ni na Pablo para maging transporter o tiga-deliver ng kambing. Noong Abril, tinawagan daw si Pablo ng isang seller mula sa Taal sa Batangas para magpa-transport ng 10 boer na nagkakahalaga ng 1 million pesos. 6 sa mga ito, dadalhin daw sa Mama Sapano sa Maguindanao del Sur, habang ang 4 na iba pa, ibababa raw sa Davao City. Ang inatasan ni Pablo na mag-deliver sa mga ito, sina Ronald Alumno, 38 years old, Jerry Olarte, 32 years old, at si John Luis, ang anak ni Pablo. Si John Luis, sumasideline daw sa negosyo ng ama, pandagdag ipon. Bawat biyahe kasi, sumasahod ang mga transporter ng 13,000 pesos. Si John Luis, kaya po yun nasama sa pagtatransport para po hindi humingi sa akin o sa kanyang ina. Si Jerry ang nagsilbing driver ng grupo. Lagi po, pag magbabiyahe siya, dumadayan siya dito sa amin. Nagbe-bless po siya sa tatay ko. Ang misis ni Ronald na si Casey, nag-alangan daw na payagan ng mister na tumuloy sa biyahe. Sabi ko, wag ka nang sumama dyan, be, at mama sa pano. Isang beses lang to, be. Payagan mo na ako. Pinayagan ko na po. Umaga nitong May 6, tumulak ang grupo Pamamasapano sakay ng isang cargo van. May driver na ka. Makikipagkita raw sila roon sa mismong buyer na nagpakilalang si Comeni Bonsuan Tan. Nakatira raw ito sa Perocang Farm sa barangay Linantangan. Pero si Comeni hindi sa farm nakipagkita sa grupo, kundi sa tapat daw ng Linantangan Elementary School sa Mamasapano. Una, nakakapag-update naman daw ang grupo sa kani-kanilang mga pamilya. Minuminuto po, magkakonbo kami sa messenger. Si John Luis, 2 beses pa raw na nakapag-send ng video sa kanyang ama. Nabababa lang po namin ng barko. Dito po kami ngayon sa Aklan. Sir, dito po kami Negros. Siya nag-video call, 15 minutes na po daw laang, nasa buyer na sila. Dahil hindi na raw nakapag-update sa kanila si John Luis, ang isa pang anak ni Pablo na si John Lloyd, minabuting kontakin na ang buyer na si Comeni. Sabi po ni John Lloyd, boss, okay ba yung ibinaba? Wala bang naging problema? Okay naman daw, nakaalis na. Bakit walang video call? Tuwing magbababa po sila ng kambing, hindi po ari ang walang video call dahil baka po magkamali yung pagbababa. Eh di tinatawagan po ni si Luis. Baka po nga ako wala lang signal. Pero imposible naman walang signal dahil 3 sila. Dalawang araw na ang lumipas, pero wala pa rin daw silang balita sa grupo. Kaya sina Pablo nagdesisyon ng mag-report sa pulis. Hindi po kami makakali. Lahat ng pwede naming puntahan,
Pinuntahan namin. Nanginginig na po talaga ang katawan ko noon dahil hindi ko na po alam kung paano siya hanapin dahil napakalayong lugar po noon. Hanggang nitong May 30, nabalitaan na lang nila na may 3 bangkay na nahukay sa isang plantasyon ng rubber tree sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Ang nakadiskubre sa mga bangkay, si Abed, habang naglilinis daw siya sa kanilang rubber tree farm, umaga nitong May 30. Ini tu mana tu kinarutan, mana kinaut suka na ba? Gusto di dahil man sa kayu. Kayu na nabali, kayu na inubong madu. Na-report ka sa pulis. At nung hinukay na raw ng mga pulis ang bahaging yon ng taniman, tumambad ang 3 nakabaong mga bangkay. Ang isa po ay nasa ilalim, yung dalawa po ay nakatali po mga kamay nila. Yung dalawa is may butas sa ulo nila. Yung isa naman po ay may mga ilang pasa sa kanyang katawan. May group chat na binuo together with the family at saka tracking team. Doon po isinend yung mga pictures at saka yung mga damit na naugasan. Hindi ka ako yan. Buhay ka akong anak ko. Gayunman, buong tapang pa rin nilang hinarap ang kanilang pinangambahan. At doon na nga nakumpirma na ito ang mga labi ni na Ronald, Jerry at John Luis. Sobrang sakit. Sabi ko ba, sakit. Hindi ko ma-explain. Talaga ako po yung lambot na lambot. Ako yung nangihinayang sa anak ko. Dahil napakabata pa ho niya. Lahat po ng tao namamatay talaga. Pero sana po hindi sa ganung paraan pinatay yung kapatid ko. Kami po yung hindi mayaman tao. Pero ang kapatid ko po yung mayaman sa pakisama. Napakasakit sa isang magulang. Matapos mong palakihin, gaganunin lang po nila. Ang bangkay ng 3, inilipad papuntang Villamor Air Base at iniuwi na sa Calatagan sa Batangas. Dito, daan-daang mga residente ang nag-abang sa kanila. Nitong June 2, Buong Calatagan to. sinalubong ng malalakas na busina ng sasakyan. Suporta sa pakikidalamhati at sa hinahanap nilang katarungan. Naka-half-mast din ang mga watawat sa bayan ng Calatagan. Bukod sa biyudang si Casey, naulila rin ni Ronald ang 2 niyang mga anak. Hindi ko na po alalahanin na Father's Day dahil lalo lang po ako nasasaktan. Dati masaya kami, ngayon parang naging madilim na ang buhay namin dahil sa mga walang hiyang yun. Kaya ang ginawa po ng mga walang hiyang yun, tinanggalan niya ng padre de pamilya ang mga anak ko. Nung huling mahalikan kong anak ko, mga 7 taon pa lamang siya. Pag umuwi siya, hindi ko alam kung anong gagawin kong halik sa kanya. Kaso po hindi na po nangyari. Dahil nga po inuwi na siyang isa ng bangkay. Ang panganay naman ni Jerry na si LG, hindi iniwan ang kabaong ng ama. Gusto ko lang po makasama si Papa. Anak niya, maliliit pa po yun. Kaya ko silang alagaan. Pero yung pagmamahal po ng isang magulang, ng isang ama, hindi ko po kayang tumbasan yung pagmamahal na yun. Gusto ko po mag-I love you sa kanya. At sana po hindi to nangyari sa kanya eh. Namimiss ko po kasi yung mga pinagdadahanan po namin. Si Pablo naman, nanghihinayang na hindi na matutupad ng kanyang anak ang pangarap nitong maging seaman. Gusto po niya mag-ibang bansa. Gusto po niyang makuha yung kanyang mga pangarap. Ang dami kasi pangarap ng bata eh. Hindi naman sakit sa lipunan. Tanggap ko namang wala ang anak ko eh. Ang hindi ko matanggap yung sinapit ng anak ko. Hindi niya deserve ang ganun eh. Ang
insidente nagdulot ng pinagsamang takot at galit sa mga grupo ng mga nagkakambing sa Calatagan. Kinukundina namin ang nangyari sa tatlo naming kasamahan. Yan naghahanap buhay lang yan eh. Kung sila gusto ng kambing ng Calatagan, sila lang pumarito. Pero kami, hindi na pupunta kami doon. Baka po pwede na sila ay makipag-ugnayan dito at kami naman sa kapwa agriculture office namin ng lahat ng bayan ay di magkaroon din muna kami ng komunikasyon. Sinubukan ng aming team na hanapin ang meet-up place na sinabi ng buyer, ang Linantangan Elementary School. Meron po bang Linantangan Elementary School dito? Wala nang Linantangan Elementary School. Kasi nahati na itong Mama Sapuno at saka Seduna nung nag-credit yung Seduna. So ano nang pangalan niya ngayon, sir? Kanali po Mama Sapuno. Elementary School. May ganun po bang Perokang Farm? Wala. Sa Linantangan wala. Ipinagtanong din nila kung pamilyar ba sila roon sa sinasabing buyer na nagngangalang Komini Bonsuantan. Matanda na ako sa Barangay Linantangan. Wala akong narinig na kumili ang pangalan. Sinubukan din ng aming team na tawagan ang numero na ibinigay nito kina Pablo. Makakasigurado po kayo na pagka meron na pong update dito sa ating ginagawang investigasyon tungkol doon sa mga person of interest at saka po sa motibo kung bakit ito ginawa sa kanila, ay i-update po namin kayo. Samantala, ang local government unit ng Calatagan nag-alok na ng 100,000 pesos na pabuya sa sino mang makapagtuturo sa pumaslang sa mga transporter ng kambing. Wala po ba silang asawa or anak? Sana po naisip din nila na buhay yung kinuha nila. Sana kahit papano may puso silang naisip bago nila pinatay yung tatlo. Sa gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa aking anak. Sana po kayo'y maranasan nyo rin kung anong ginawa nyo sa aking anak. Masama ko ba magmura dyan? Sadya, sir, napakawalang hiya po nilang tao. Kung nasan ka man ngayon, sana gabayan mo yung anak mo hanggang paglaki nila. Alam namin mahal na mahal mo silang tatlo. Kaya magpahinga ka na lang dyan kasi hanggang dyan na lang yung buhay mo. Radyo! Radyo! Tama na. Be, huwag ka nang mag-alala. Kakayanin ko. Mapagtapos ang dalawa nating anak. Tsaka nandito naman ang mga inaaalagaan kami. Tutulungan kaming malampasan ang pangyayaring to. Mahal na mahal ko anak ko. Panawagan ko, sana po hindi mahinto ang investigasyon. Ipagpatuloy po para mabigyan ng hustisya ang kamatayan po ng tatlong